from the book of John, chapter 14, verses 1 to 17. The vine and the branches. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branches can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you. Amen. And I appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command: love each other. May God bless the reading of his word. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning Amen. po. Ayan. Please bear with me. Salamat po dahil nandito tayong lahat. And nandito na naman tayo para ating pag-aralan ng salita ng Diyos. And Pastor, rescue me. Kung may mga mamayang ano sila. Okay, so salamat po sa inyong lahat for your presence, and may the Lord bless na nandito po tayo lahat. Kukunti man tayo, but as we have said, we are here for one purpose, and that is to worship God, di ba? Kasi minsan na pag-uusapan natin, maraming churches ang talagang ang daming attendees, sobrang madaming tao, pero living water ba ang natatanggap sa mga salita ng Diyos, di ba? So, ako talaga personally po, I am so blessed that I belong to this church, na kukunti man tayo, nagsimula pa man tayo, and yet, the purpose why we are here every Sunday is so very, very clear, and that is to glorify our God. Amen? So, ang title po ng ating pag-aaral ngayon is Inseparable. Alam niyo po, grabe ang na-instruct ako sa title nito nung binabasa ko itong actually yung yung ating text today is hanggang lang dun sa bearing of fruits, pero kasi masyado siyang mahaba, and then baka hindi masyadong matakil. So, yung na-prepare ko talaga is hanggang lang dun sa bearing of fruits. Praise the Lord. Amen. So, ang title po ng ating preaching today is Inseparable. Doon po sa binasa ni Kat na John chapter 15. Inseparable sa dictionary, hinanap ko ang meaning nito. It means incapable of being separated or disjoined. It has to be together all the time. Hindi pwede maghiwalay. If one dislodged, the other died.
Yun po yung meaning ng inseparable. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Tayo po at ang Panginoon ay hindi pwedeng maghiwalay. Amen? Amen. Alam niyo po, nung inoperahan ako, konting ano lang, yung ginawa sa tuhod ko, dinislocate talaga. Kasi doon sa aking ultrasound, mayroong tumubong buto na hindi naman dapat nandun. Kaya sabi ng doktor ko, kung i-repair lang iyon, hindi siya sigurado kung yun ay nag-stay yung aking tuhod. So mabuti pa marinig, ang gawin na lang natin, talagang ialisin natin, ikalas yung buto ko, linisin yung mga ano na doon, alisin yung mga buto na hindi dapat nandun at lagyan ng bakal. Kaya kung aking doon ay bakal na talaga yan sa loob. So para siya mag-remain na intact. Otherwise, kung hindi yung gawin ng doktor ko, hindi babalik sa normal ang aming paglakad. I might be limping. So, naano ko lang na isinip ko lang dahil ang ating title is inseparable. Very far behind yan sa ating sitwasyon sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, during these days, when Jesus was teaching with the crowds, with His disciples, He teaches through parable. Parable po, pag nagturo ang Panginoon, hinahalin tulad niya ang kanyang preaching sa parable or kwento para maintindihan ng maigi ng kanyang mga tagapakinig. The parable of the vine and the branches is a story of God and man. Ito ay istorya ng Panginoon at tayo. Amen? It is about our relationship with our Creator, vine and the branches. Actually po, the entire Bible is all about God and us. Yun talaga yun eh. Yung kung ano natin yung Biblia, it is about our Creator and us too. Amen? Walang iba. Wala talagang iba. Yun ang pinaka-ano ng Biblia. The parable of the vine and the branches signifies that we are inseparable with the Lord. Okay, sa simple instruction ko po, halimbawa ito ay dough, malaking dough. Ano ba yung dough sa Tagalog? Dough. Pag gawa tayo yung tinapay, right? Malaking dough, malaking tinapay. Malaking masang tinapay. Ito yung ating Panginoon. So yung malaking dough na yun, inisa-isa tayo doon. Yung tayo, galing doon. Diba? Nakukuha niyo po yung instruction? Galing tayo doon sa Panginoon. Lahat tayo ay may portion ng Panginoon doon. Kaya nga tayo, hindi tayo pwedeng maghiwalay sa Diyos. We are inseparable with the Lord. I hope it is clear. Okay. Remember that we have learned that we are alive because of the breath of life. Na, ano na ito ni Pastor talaga, hindi ko ito makalimutan. When we are created from the dust, Adam, created from the dust, lifeless. Until binigyan ng Panginoon ng breath of life, saka naging buhay. Hindi po ba? So, tayo ay buhay because of the Spirit that comes from the Lord. Hindi po ba? Because of the Spirit that comes from the Lord na buhay. Nagkaroon na ng function ang mga dugo natin, ang mga ating mga internal organ. Kaya tayo, we are alive ngayon. Ngayon, kung wala yung Espiritu, patay tayo na gumagalaw. Gumagalaw tayo, pero patay. But because we are given a breath of life that comes from God, that makes us alive in spirit with the Lord. Connected. Amen po ba? Now, there was an instance in the Garden of Eden that the first man, Adam Paul, yun na yung explain mo kanina, in the presence of God, went away. Nawala yung presence ng Lord, di ba? Yung buhay na siya. But because we are inseparable talaga yung si Adam na create ng Lord, hindi siya pwede may walay. The second man came Jesus. Jesus is the second man. Amen? Who became ransom for many. Amen? Since then, dahil yung second man na si Jesus was hung on the tree, we are restored again. Kaya nga talaga hindi inseparable talaga tayo. Wala nang makapaghiwalay doon. Dahil doon kay Jesus na naging ransom siya for many, no one can separate us from the love of God. No one can separate us from the presence of the Lord because of the salvation that Jesus did on the
cross. Malinaw po ba yun? Amen. Praise the Lord. Amen. Now, the parable of the vine and the branches, this is not inspiration para natin malaman na ang Diyos hanggang sa huli, forever and ever nasa atin. In the parable again. Sabi po dun sa verse 2, He cut off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that He will be even more fruitful. Sabi po yun sa verse 2. Now, in our life, alam niyo po yung pruning? Di ba? Kinakat siya, nilalagyan ng lupa, tinatalian, hanggang sa mag-root yun. Alam niyo po bang ganun din tayo sa Panginoon? Pinuprune talaga tayo ng Panginoon. Sabi nga doon, para tayo maging fruitful. Di ba? Amen. Now, in our life, there is always pruning. That is why our life here on earth, because our life is not perfect. Amen? Maraming pagdadaanan, masaya, malangkot, katagumpayan, kapighatian, all kinds of walks of life, makikita natin dito. Amen? Sabi dun sa verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Cleanse na daw tayo dahil sa word. Kung babalik po tayo sa John 1, okay, ito, Pastor Rescue niya, kung tama ang explanation ko. Sabi po dun sa John 1:1, in the beginning was the Word. Yun yung sa creation po, di ba? In the beginning was the Word. In the Word was with God. Amen? And the Word was God. Isa lang. Amen? Ulitin ko po. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Di ba isa yun? 2. He was with God in the beginning. Paano ba nag-create yung Lord? Let there be light, and there was light. Through words, right? Then, verse 3, through Him all things were made. Without Him, nothing that was made have been made. Amen? Okay. Sabi ko dito, we are already cleansed. Nilinis na daw tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. John 1:14. The Word, sabi po sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Sino itong Word na from the beginning naging flesh? Sino yun? Di ba si Jesus? Yung word, isa yun, di ba kanina binasa natin? Isa lang yun. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And the Word became flesh. Yung Word na yun, naging flesh, at yun ay si Jesus, indwelling among us. Di ba? Kahit na po, sobra. Tama po ba, Pastor, yung explanation ko? Grabe po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Imagine mo, yung Word, siya, yung Diyos, became flesh. Si Jesus, naging flesh, na katulad natin with flesh and blood. Bakit? Para ipako sa cross. Bakit? Para tayong mag-restore na galing tayo doon. Kasi nga naghiwalay tayo. Nakuha po natin, ganun tayo ka-inseparable sa Lord. Kaya kahit ano pong mangyari, there will be no other, even second, na maghihiwalay tayo sa Lord. Bakit? Because He is dwelling among us. Di po ba? He's here. The Spirit is in us already. Amen? Isaiah 43:1. Sabi po sa Isaiah 43:1, but now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Grabe po, diba? Sabi ng Panginoon, sa akin kayo. We belong to Him. Inseparable again. Diba? Sobrang ganda ng Word of God. For Isaiah 46:4, ano pong sabi dito?
even to your old age and gray hair. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sobrang napakasarap i-meditate. Kaya nga po pag tayo ay may problema, di ba? Ano ba ang tatalo sa Word of God? Di ba hindi? Walang tatalo sa Word of God. Wala nang iba na pwede mag-comfort sa atin. Di ba? Okay, sabi po doon, let's go back to our text sa John chapter 15:4. Sabi po dito, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must remain in me. The vine, alam niyo po, sino yung vine dito? Si Christ to. Tama, Pastor? The vine is Christ. Si Christ yung Spirit, right? Amen? Sabi po dito, it must remain in the vine, neither can you bear fruits unless you remain in me. How can we remain with Christ? It is only through His Word. Amen? It is the Spirit, the Word, God Spirit that is already in us. Amen? Yun lang naman. Talaga ang mag-remain sa atin yung the Spirit that comes from the Lord that is within us already will be the one to keep with the vine. Amen? Sabi po dito, I am the vine, you are the branches. If a man remain in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. What is this fruit that Jesus is saying here? Ano po yung fruits na to na sinasabi ni Jesus dito? Let's read Galatians 5:22. Amen. Alam niyo po itong Galatians 5:22 nito. Kasama natin ito araw-araw. Yan ang bearing of fruits. Amen. Sabi po dito sa Galatians 5:22, but the fruit of the fruit of the Spirit is love, joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi po sa verse 5, sabi po ni Jesus, apart from me, you cannot do nothing. Are we apart from God? Di ba wala? Hindi tayo, nandito na nga siya eh. Di ba? Lagi natin yung naririnig. We are not apart from Him because He is with us already. We are the house of the presence of the Lord. Amen? Di po ba nga the Spirit, sabi ko nga, the Spirit is in us already, so we are not apart with the Lord. We are with Him. Amen? Amen. So, hindi imposible na hindi natin ito magagawa because the Spirit of God resides in us already. But, ito po, because we are here in this sinful nature, there is no perfection yet. Kasi nasa sinful nature tayo. At pinapatunayan din po yan yung sinabi ni Paul sa Romans 7:19-20. Ano po yung sabi ni Paul sa Romans 7:19-20? For I do not do the good I want to do, but the evil I don't want to do, this is I keep on doing. So ito yung nangyayari pala sa atin. Now, if you do what I do not want to do, kung ginagawa daw natin yung ayaw natin gawin dahil yun ay masama, hindi na daw yun tayo. It is no longer I who do it, but it is the sin living in me that does it. So obviously po, ito tayo, mayroon ditong palaging sin. That is why we have always battle. Amen? Mayroong sin dito sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, ano ba ito? Yung ayaw kong gawin dahil alam kong masama, yung ano palaging gusto kong ginagawa ko. At yung tama, yun ang hindi ko ginagawa. Pero sabi ko ni Paul, kung nagagawa man yung mga bagay na masasama, hindi na ako yun, but the sin that is in us. Amen? Sinful nature po that is in us. Amen po. Malinaw po ba? Do you follow? Amen. Praise the Lord. Romans 8:31. What then shall we say in response to this? Sabi ko yun eh, tama ba ako? Ano po yung sabi niyo doon sa Romans? What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kaya nga po, mapagdudugtong-dugtong natin ang Biblia. Sa
sabi ni Paul, ano ba ito? Yung dapat hindi ko ginagawa, yun ang ginagawa ko. Pero sabi naman dito, pero what shall we say in response to that? If God is in us, who can be against us? Amen. Does God in us? God is in us. Di po ba? Now, this is proof that in everything, talagang mananahig pa rin ang kabutihan. Kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan. Sabi po ni Paul, ano ba ito? Kung ano yung masama, yun ang ginagawa ko. At kung ano yung tama, yung hindi ko ginagawa. Pero kung ginagawa ko man ang masama, hindi na ako yun, but the sinful nature. Amen? At sabi din po doon, ano ang masasabi ko? If God is in us, who can be against us? It is proof na kahit mayroon tayong sinful nature, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ibig sabihin, nasa taas pa rin ang Panginoon, na ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen po ba? Now, let us discuss the fruit of the Holy Spirit. Napaka-light lang kasi ng ating ngayon, para naman ma-remind tayo. Itong fruits of the Holy Spirit, lagi natin itong kasama-sama araw-araw. Galatians 5:22. Ano po yung fruit of the Holy Spirit? Number 1 is love. Pag-ibig. Amen? Napakadali magsabi ng I love you, di ba? Praise the Lord. Love. Pero po yung the kind of love is the selfless love that Jesus did. Yung selfless love na sinasabi ko, this is selfless love. Or the agape love. Yung hindi mo naisip ang sarili, hindi mo na naisip ang sarili mo. Selfless. Amen? Kung if we still remember, di ba, yung sino ba yun? Yung si Peter, do you love me? Yung discuss ni Pastor last time, ilang beses sinabi na, yes, I love you. Pero at the end, dininay si Jesus, di ba? Simple nature. Now, without the Spirit, we cannot do it. Partially lang talaga. Kaya naman natin ibigay ang pag-ibig. Pero ngayon, it is very partial. Kunting-kunti lang. Kasi imposible naman na hindi natin yan ma-spell that kind of love. Because now, we have the Spirit of the Lord already. But it is only ganun. Amen? Praise the Lord. Joy. Ano po ba yung joy? Joy or kagalakan. Tama ba yung Tagalog ko? Joy, kagalakan. Amen. This joy is felt within. Iba po yung joy na sinasabi na ito. The joy or kagalakan ay naghahari sa puso natin. Amen? You cannot even explain. Alam niyo po, it is unexplainable. Amen? It cannot be compensated with good deeds. Minsan, alam niyo po, mayroon akong testimony. Nung mamatay yung parents ko, namatay yung father ko, and then after 4 months, namatay uli yung mama ko. During my mourning, pinag-mourn ka, sobrang iniiyakan, wala na akong parents. Pag uwi ko, wala na akong uwian. Yung nagdadalamhati ako. Kasi, hindi mo na sila makikita, wala na sila eh. Wala na sila, patay na sila. Pag umuwi ako ng Pilipinas, wala na. Vividly, napipicture ko na po yung vividly when every time I go to Philippines, wala na akong mama, wala na akong papa. That's why I was mourning. Pero po, believe it or not, inside my heart, there is mayroong parte sa puso ko na nadadama ko na grabe yung kagalakan ko kahit na wala yung magulang ko. Why? Kasi pinakita sa akin ng Panginoon yung kagalakan sa puso ko na yung 2 magulang na nawala physically, galing ako doon. Gaano ako ka-bless na galing ako sa mga magulang ko. How many years na in-enjoy ko yung mga magulang ko. At tinitingnan ko yung buhay ko ngayon. That is the joy that was trying to capture my heart. Nawala man
magulang ko. But yung joy na binibigay ng Lord sa akin, grabe po. Sapagkat una, wala na nga yung magulang ko. Pero yung dulot na kagalakan sa puso ko, hindi mapapantayan yun. Joy. We feel that sometimes. We feel that joy that the Spirit is giving us. Amen? Amen. Next, peace. Ano ba yung peace? Kapayapaan. Do you have peace now? Meron ba tayong kapayapaan now? Eh, pag malapit na yung mortgage, we are living in a paycheck to paycheck. Tapos, parang wala namang matitira sa sweldo ko. May peace ka pa ba? Diba? Pero, sabi naman ng Bible, hindi na tayo pababayaan ng Lord. Kahit yung susot natin, hindi dapat tayo magalala. Look at the birds, they don't work. Pero hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Diba? Kaya po, ang peace na ito, we experience 1 minute, 1 minute's gone. Diba? Pero nakaka-experience tayo ng peace sapagkat the presence of the Lord is within us. Pero dahil natural na sa atin ang nag-aalala, we are, nakikita talaga natin na walang peaceful dito sa buhay natin. Because the true peace is within. Amen po ba? Praise the Lord. Patience. Praise the Lord. Patience, pasensya. Diba? Sino dito ang perfect ang pasensya? Diba? Pag nasa work tayo, alam niyo po, true, this is true story. Bago ako mag-work, kasi ang trabaho ko, very toxic talaga. Very toxic ang trabaho ko. Bago ako mag-work, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pasensya sa trabaho. Kasi nakikita mo yung sitwasyon sa trabaho mo eh. Pero mo, 8 hours nandun ka, nakikita mo na, parang napipicture mo na, kung ano na naman ang mangyayari sa ship mo. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pasensya, na sana, peaceful. Alam mo, magpasok mo pa lang, it's very peaceful. Maya-maya, ang daming intruder. Hanggang sa mabibigla ka na lang, wala na yung pasensya mo. Sino ba ang may pasensya sa walong oras na ganito? Totoo po yan. But, pag nahimasmasan ka naman, at sinabi mo, Lord, nasa na yung pasensya ko? Saan ka sa kakauli makakadama na, ay, mayroon pala akong Lord. You will go back again. Amen? Pasensya. Praise the Lord. Kindness and goodness. Kindness and goodness. Kagandahang loob. Tama ba yun? Kagandahang loob. Hanggang saan ba ang kagandahang loob natin? My goodness. Di ba? 1 minute, may kagandahan kang loob. And then after sometimes it's gone. Di po ba? We experience this every day. We experience this every day. Gusto mong maging mabuti, pero ang daming intruder. Hindi lang tao yung sitwasyon. Nawawala din ang kabutihang asal natin. I don't think may perfect sa atin na continuous ang goodness and kindness. Wala po. Amen? Faithfulness. Faithfulness. Alam mo, lagi ko itong iniiyakan, Pastor. Faithfulness with the Lord. Alam mo yun? Yung, kailan kaya ako magiging faithful sa Lord na napaka-faithful ko sa pagbabasa ng Biblia? Yung hindi ako, every now and then siyang naisip ko, meron bang ganyan sa atin? Na 100% focus ka sa Panginoon? Kung pwede lang. Pero hindi natin magawa. Dahil nga sa ating activities sa mundong ito, dito sa nature natin. So walang maka-perfect. But then, we are always reminded that God is so faithful upon us. Hindi niya tayo pababayan. Tayo ang hindi faithful. Kaya nga when we come here, alam niyo po dati nung nagpipreach ako sa kabila, lagi kong sinasabi, para sa Lord to, para sa Lord to. Anong para sa Lord? Perfect ang Lord eh. Para sa
why we come here? Because we need God. Ang Panginoon, perfect na siya. Pwedeng hindi niya tayo kailangan. But we need Him. Tayo may, kaya mali po yun yung sinasabi. Para sa Lord naman to. Ginawa pa nating rason yung Lord. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Amen po. Kaya when we come to worship, we come here because of the Lord. Ang purpose talaga natin is to worship the Lord. Walang iba. Amen? Now, sabi po dito, our emotion deceives us no matter how we try to control our emotion. Hindi pala. Last pala to. Gentleness and self-control. Gentleness. Grabe. Ako bilib ako sa mga tao na napaka-gentle. Pero wag ka, pag uwi pala niyan, iba naman. Diba? Alam mo yung kasi meron po akong kaibigan. I have a friend who is very, pag titinan mo, hindi ka makapasag pinggan, very gentle. Sabi ko sa kanya, ano mo namimintin yung person mo na ganyan na, parang, tapos sometimes, minsan nagkapi-kapi kami, sabi niya sa akin, sabi mo lang yan, kung makita mo ako sa bahay namin, hindi mo alam kung paano ako magmura. You see, yung panglabas, no person can maintain the gentleness, di ba? And self-control. Sabi po dito, it's not the same all time. Ay, sabi po dito, mali na yung ano. Hindi ko kasi binabasa yung sinusulat ko. Our emotion deceives us, sabi po. No matter how we try to control our emotion, we fail. Diba? Nare-realize na natin yun kapag nahimasmasan na tayo, diba? And again, we only realize na, ay, bakit ko ba nagawa yun? Nahihimasmasan din tayo. And that is because the conviction of the Spirit that is within us. Alam niyo po, alam natin kung tayo ay may ginagawang hindi tama at kung tayo ay may ginagawang tama. Totoo ba yun? Alam natin yun. Kung tayo ay nagiging hindi na tama yung ginagawa natin at alam din natin kung gumagawa tayo ng tama. Ourselves can assess it. Kasi tayo may sa buhay natin, di ba? Alam natin yun. Pero hindi natin makontrol yun. Amen? Praise God. Dahil mayroon tayong konsensya. And that is because of the Spirit that is within us. Kinakalabit tayo minsan na huy, mali na yan. That is why there is conscience. Na nagbabantay. Alam niyo po sa personality ng isang tao, mayroon din tayo ito science to, according to our study. Sino ibang dito? Meron tayong id, ego, superego. Di ba yung ating personality? Id, kung sino ka. Ego, super. Ego, ito yung ego, yung ang tas naman ng ego nito. Yung hindi ka magpapatalo, kahit alam mo nang mali ka, grabe ang pride nito. Yung super ego, yun po yung nagko-control. Ay, ikaw tumatas na, kailangan yun po yung konsensya natin sa ating personality. Id, kasi gusto na yung ID, gusto kasi natin lagi tayong napipraise. That is our nature na tao. Aminin man natin sa hindi, gustong-gusto natin yung mayroon tayong identity at yung identity natin, gusto natin, pinipraise tayo. Gustong-gusto natin yun, gusto sabihin ka, uy, ang galing-galing mo naman, ay, sobra. At kapag yun ang na-fit sa atin ng tao, yung ego natin, sumusobra din. Yun yung, ay, ang galing ko pala, ganun pala ako. But then, inilagay sa pagkatao natin ng Diyos yung sinasabi na super ego. Yun yung taga-palo sa atin na, hey, hindi ka magaling, kailangan mong bumaba. Yun yung tayo. You see how God created us as human being? Even in science, meron dyan taga-palo sa atin na hindi na yan tama. Ano yung taga-palo sa atin? Kapag ikaw ay, di ba sa iyang tao, kapag napaka-prideful, there were always instances na ikaw ay madadapa dyan para ipakita na hindi ka laging nasa taas.
Amen? Now, those are the fruit of the Holy Spirit that is always indulged in our everyday life. Kaya nga po may battle tayo. Araw-araw, tayo ay may battle, and that is through our personality. Amen? Sabi po sa Romans 3:23, we all fall short for the glory of God. Talagang we always fall short. Lagi tayong magkakamali. Amen? We fall short because this life on earth is not perfect. And our life on earth is not the life we are destined for. In short, this is just temporary. Bakit po lagi tayong napufall? Bakit tayo lagi nagkakamali? Because this life, itong buhay natin, is not the life that we are destined for. Hindi po ito ang buhay na nakadestined sa atin. This is only temporary. Amen? And our life on earth is not the life that we are destined for. Sabi dito, amen. Now, let's read the verse that is very, very relevant sa ating araw-araw na buhay. James 4:14. Ito po, baka ma-check tayo ng gusto. James 4:14. Why we do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are mist that appear for a while and then vanish. Ganun po dinidescribe ang buhay natin. Sabi po dito, we don't even know what, di ba? Totoo naman yun. We don't even know what will happen tomorrow. We don't even know kung magising pa tayo bukas. Do we know? Di ba pagtulog natin? Wala kang alam. If we do not wake up tomorrow, we never know. Dahil may sabi po dito, we don't even know what will happen tomorrow. Ang buhay po daw natin is just like a mist. Appear for a while, then vanish. Para daw tayong hamog. Di ba yung hamog sa umaga? Kami kasi, puro kami pala yan eh. Ang hamog po pag umaga, di ba mag-crowd dyan? Madaming hamog, pero pag umaraw na, it vanish. Ganun daw po ang buhay natin. So, ang buhay natin ay hinahangin tulad doon. Para daw tayong hamog. Appears for a while, then vanish. Kaya nga temporary lang ang buhay natin. Psalms 103 verses 15 and 16. Sabi po dito, as for man, his days are like grass. He flourishes like flowers of the field. The wind blows over it, and it is gone. And its place remembers it no more. You see? Ganun po, hinahalin tulad ang buhay natin. Amen? Para din daw tayong grass. Yun di ba yung mga namumulaklak? Pag may bulaklak, super ganda. Pero pag pag nahanginan, di ba nagwawatak-watak yan, and it dies, and it remembers no more. Wala na yan patutunguhan, tapos na. Ganon din daw po ang buhay natin. Amen? This life that we have on earth will finish. Parang bulaklak, namumulaklak, tatanda ka, mamatay ka, done. Amen? Naalala ko tuloy yung parents ko. Amen. Now, why we have to remember this? It teaches us that our mindset or our own mindset is far, far behind what is in our heart. Yung mindset natin ay napakalayo po kung ano yung dito. Amen? Correct me if I'm wrong. Our human nature or mindset, we prepare always for the future. Di po ba? Di ba yung mindset natin ngayon? I-correct niyo ako kung mali. Di ba yung mindset natin ngayon, nandito tayo sa Canada, dahil nakaka-LM na tayo, nandito na tayo sa Canada, di ba? We think about, naalala ko yung Bible study namin, di ba, Pastor? We think of investment. Ito yung ating mindset, Totoo lang tayo. We think of our investment. Bakit? Kasi naka-LL na tayo. We think for investment. We think about business. If we can, why not? Isn't it? We invest for RRSP. Sino dito nag-RRSP and TSFH? Di ba, Kathleen? We think about it. Bakit? Kasi we are able. Amen? Tama? We save money for the rainy season. Amen? Is there any wrong about it? May mali ba doon?
tayo pupulutin, di ba? Kung hindi ka, kaya, you see, alam niyo po, ngayon talaga, I can vividly say na ang buhay dito sa Canada ibang iba. I do not question people who do 2 jobs, 3 jobs. I do not question them because I did that too. Kasi dito sa Canada, ang makikita dito, pag hindi ka na nakabayad sa mortgage, sige, the government will help you, government will take away your property. Saan ka pupulitin? Of course, we don't want to be homeless, right? Kapag isang trabaho mo, or sa Pilipinas, kapag tatay lang nagtrabaho, mabubuhay tayo, right? At yung asawa mo, nasa bahay lang, mabubuhay tayo. Dito, kaya ba yun? No way. Di ba? Kaya tingnan mo, lahat tayo, buong pamilya nagtatrabaho tayo. Kasi we cannot, the man or the father cannot afford the mortgage. Kailangan natin magtulong. So, the people here have 2 jobs, 3 jobs. And as I have said, I cannot question anyone who do that. Kasi kailangan. Now, mayroon tayong lesson. Mayroon tayong lesson. Amen? Nangyayari yan. Let's talk about here in Canada because we're here in Canada. To cover up that finances, we do that. Kaya nga yung iba dito na I know some people na talagang kailangan mo na magtrabaho kasi it is very true po. Because we have to cover our finances. Now, saan mo ngayon ipapasok ang Word of God na sabi doon, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan? Saan mo ipapasok? Sabi ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, di ba? Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, ito nga yun, nag-aalala tayo, kaya nag-invest tayo. Ako, sabi ko sana kung mag-RSP, mag-TSMS ka, kasi pag may TSMS ka, hindi mo yun ang pang-emergency mo, para walang tax, kasi yung RSP, tataksan ka, di ba? So, yung mindset natin na yun ay nangyayari dahil nag-worry tayo, siyempre, ayaw natin maging homeless. Right? Kaya, naiisip natin yun. Now, let us read Matthew 6:19 to 21. Sabi po dito, do not store up yourself treasure on earth. Treasure on earth. Yung ginagawa natin, yung kasasabi ko lang, do not store up yourself treasure on earth, where moth and rust destroy. Ito po yung mga material things. And where thieves break in and steal. Yun po yung earthly na inaano natin. Ang gaganda ng bahay natin, ang gaganda ng kotse natin, ang gaganda ng mga gamit natin. Diba? Yun po yung treasure na nagmumuot, pwedeng nakawin, pwedeng i-break in. But, sabi dito, store up for yourself treasure in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Paano natin i-apply sa buhay natin? Paano natin i-apply sa buhay natin? 2 things. Treasure on earth, materials. Treasure in heaven. Ano yung treasure in heaven natin? Relation sa Lord. The Spirit that within us. Yun. Amen? Paano tayo mag-store ng treasure na hindi mabibreak in, hindi magra-rust, and bakit? Yung ating relationship pa sa Panginoon, ano ba yung rust? Kinakalawang ba yun? Yung pag-ibig natin sa Panginoon, yung pag-ibig ng Lord sa atin, yung Word of God, nagkakalawang ba yun? Yun ay hindi nagkakalawang at yun ang gustong mangyari ng Lord. Huwag tayong mag-invest na maubos yung ating mga lakas sa ating mga investment na yung relasyon natin sa Panginoon, hindi ka na makadasal. Diba? Hindi ka na makadasal dahil inuha mo yung material na bagay. Pagod ka na. Alam mo po, dito ako umiyak. When I was preparing my teaching, dito talaga parang sinusuntok ang puso ko. Na hanggang matulog ka, inisip mo, yung RRSP ko 10,000 na. Tapos,
wonderful day. Ilang beses ko na yung iniyakan. Totoo nga, Lord. Inisip ko yung 10,000 na yung RRS bill ko. Natulog ako. Ikaw hindi na ako nagising. Ano? Diba? Doon natin po isipin yung sinasabi ng Panginoon na store up treasure that cannot be broken, that cannot be steal, that do not trust, that do not, yun, ang ating relasyon sa Panginoon. Panginoon, galing tayo doon, meron na tayo nun. Di ba? Inseparable. Pwede ba yun na unahin natin ang treasure na yung Panginoon? Pwede kasi nga inseparable na tayo. The only thing that happened to us is the sinful nature. Yung sinful nature na nandito sa atin talagang minsan nadadaig tayo. Pero po, ang sabi ng Panginoon, you are mine. Kahit sa gray hair natin, I will rescue you. Hindi ko kayo papabayaan. Doon po talaga. That is why every time the Lord speak unto us, let us stop what we are doing and let us focus. Alam niyo po, I know in many instances of your life, binibigyan tayo ng Lord ng instance na gano'n. Alam niyo po kahit sa work, alam niyo pa na minsan yung espiritu ng Panginoon na halos lumabas dyan sa pagkatao natin. I know meron kayo niyan. I always experience that. Kahit sa work, bakit ito parang gusto mo malagpos? Bakit? Gusto niya mag-commune ka sa Lord. Kahit nasa work ka. Gusto niya na usapin ka. Kasi nga, nagbabattle talaga ang ating sinful nature. Kapag binigyan ka ng spirito na nasa inyo na, ang ganyang pagkakataon, stop what you are doing. Stop and pray. Kahit sa puso lang. At ay naku, damang-dama mo ang presence ng Lord. Salamat, Panginoon. Yun po yung treasure na hinahanap ng Lord, na gusto ng Lord, na i-store natin. Amen? Yung presensya na. Kasi itong mga material things nito, this will all left behind. Wala to. Pero sabi ko nga, hindi naman masama na mag-invest. Kasi kung able ka naman, di ba? Siyempre, ayaw natin maging homeless. Pero pag inuna natin yun, yung simple example ko po dyan, yung sabi ko nga talagang paano sinusuntok yung dibdib ko. May time po talaga na sabi ko, ay naku, ang laki na ng RRSP ko pag nag-retire ako. Hindi, gusto ko talaga travel na lang dito kasi meron na akong ipon. Grabe po. And then, hindi ako nakapag-thank you sa Lord. Natulog na ako. Paggising ko, yun agad ang nag-ano sa akin. My God, Lord, paano nakalimutan kita? At una yun sa isip ko. You see, alam niyo po, may nabasa akong libro na yung, ano yung title nun? Yung ating mind is a battlefield. Dito talaga tayo. Dito yung battle natin. Laging nagbabattle yan. Ginawan mo ko dito ng masama, sige, mas grabe. Ganun tayo. And if our mind malayo doon sa meditation natin sa Word of God, lagi tayo. Purihin ng Panginoon because He is always there. Inseparable. Lagi magre-remind sa atin, ay hindi, huwag ganyan. Amen? At the end of the day, mayroon po tayong palaging remorse. Lord, thank you. Dahil hindi natapos ang araw na to, ipinaalala mo sa akin na dapat pala ito ang tama. Amen? We are living in a day-to-day basis. Day-to-day basis po, at least bago man lang matapos ang araw, maisip natin ang Diyos. Lord, thank you. Pero kung hanggang sa pagtulog, wala siya sa isip natin, yun pong inaano dito. Yung ating treasure in heaven. Amen? Maliwanag po yun. Praise the Lord. Amen. Now, at this point, this is our concern. Amen.
Ang kailangan lamang sa ating pagkatao ngayon ay kung ang tama at makabuluhan at ang inseparable na kalagayan natin sa ating Panginoon. Amen? Isa lamang po kung ano yun. Sabi po natin sa title natin, inseparable, di ba? Kalagayan. We are talking about our, ano ba yung kalagayan sa English kasi? Yung parang yung dinidiscuss palagi ni Pastor in heaven. Di ba yung heaven hindi naman physical? Kalagayan, di ba? Now, yung ating kalagayan sa buhay natin ngayon, isa lamang dapat ang dapat maintindihan. Our treasure, genuine treasure, true identity, treasure that no one can steal. Yung kalagayan. Amen? Dapat ang maghari sa atin ngayon, yung treasure na dapat maintindihan natin ay yung Panginoon, Spirit, Hallelujah, and nasa atin na, di ba? Kailangan yung treasure, yun kasi dapat ang ma-establish natin eh. Kasi di ba sabi ko nga kanina yung treasure on earth that can be steal and can break in. Dapat, kung nag-iisip tayo sa ganon, dapat ma-establish lalo natin yung treasure, yung identity natin with the Lord palagi. Yung kalagayan kung nasaan tayo. Amen? Yung kalagayan ng Diyos, na ang Diyos at tayo ay inseparable. Amen? Para din yung treasure na sinasabi ng Lord na dapat ito ang meron tayo, more than the material things, ay establish. Kasi hanggang hindi yun establish, matatalo tayo ng treasure on earth. Yun talaga ang battle natin. Amen po? Amen po ba, Pastor? I need your addition mamaya. Amen? Kailangan po, hindi pantay yung mindset ng tao sa kalagayan ng Diyos. Amen? Hindi. Yung kalagayan ng Diyos, dapat yun. Ang mag-overpower, but hindi yung mindset ng tao. Kasi yun nga ang problema, yung mindset natin minsan, kaya nga it is always a battle. Pero tandaan natin, kailangan yung kalagayan natin sa Diyos, yun. The Spirit of the Lord that is in us already shall be on top of everything para siya ang in control. Amen? Hindi man palagi, pero at the end of the day, andun yung control na siya mananaig pa rin. Amen? Can it happen? By the grace of God. Amen? Kasi sabi po sa Luke 18:27, what is impossible with men is possible with the Lord. Diba? Hindi man na, paano ko ba yung Lord magawa na itao tayo eh. Sabi ng Lord, imposible sa inyo. Pero sa Panginoon, hindi imposible. Amen? Tayo talaga, yung pag-isip natin is so limited. But the Lord can do anything and everything. Amen? Yung ating kapirunggot. Kaya nga sinasabi, impossible with men is possible with the Lord. Amen? Amen. Amen. Today, please bear in mind this teaching. Alam niyo po yung prayer ko talaga kagabi. Alam niyo po, ewan ko ba, Pastor, anong nangyayari sa buhay ko? Actually, hindi ito ang preaching ko eh. Ang preaching ko yung, inaral ko na yung matagal na. Kaya sabi ko nga sa iyo, I will prepare teaching para matulungan ko sa Pastor. Ang dami ko pong teaching, hindi ito ang preaching ko eh. Actually, yung preaching ko is about serving two master. Pero kagabi, bakit iba yung nararamdaman ko talaga? Iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, ano ba yung nararamdaman ko? Hindi kagabi, nung Thursday. Bakit iba yung nararamdaman ko? And when I was meditating the Word of God, yun nga po, andun na naman yung parang sinusuntok yung dibdib ko. At mortgage na naman. Kami kasi ano lang ng mortgage, karirenew lang. Andun na naman kaya yung fruit of the Holy Spirit, bakit ganito? And then, andun talaga parang sinusuntok yung puso ko na, bakit ba? Naiisip ko yung mga, ayan. Pero yung Panginoon, nakalimutan ko, kung namatay pala ako nung gabi, kinabukasan, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa Lord. And then, I remember
na pala tayo. Hindi, Lord. Kailangan hindi kita makalimutan at the end of the day. Kasi nga, paano kitang makalimutan? Magkarugtong na tayo, di ba? The presence of the Lord, the Spirit of the Lord is within us already. Meron na tayo. So, dapat hindi kita, Lord, nakakalimutan. Tulungan mo naman ako, Lord, na hindi kita makalimutan. That is why this preaching was made. And the fruit of the Holy Spirit that is within us every day is very, very true. Totoo po talaga yun. Hindi natin kaya yan. We may be very good in 1 minute, after 1 minute it's gone. Ganun tayo. That is our situation. Yan ang kalagayan natin. But let us remember that we are inseparable with the Lord already. At kahit kailan, ang kabutihan, yan pa rin ang mananaig sa atin. The Lord loves us. Sabi nga po ang word ng Lord kay Jacob, I have made you and you are mine. Ganun din po sa atin. He made us and we belongs to Him. Amen? Pastor, kung mayroon ka pong additional, please do so. Kasi manilay lang naman. Sige po, manalangin muna tayo. Let us bow down our head and let us have this your prayer. And I will request Pastor to add some more if he wants. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For your presence today, O God. Thank you for reminding us that you are our shelter. Let your Spirit, Lord, guide us every day so that this human mindset will not overpower your will, O God. We rest upon you, our daily life, our work, our family, our health, our finances, all our plans, Lord. Pakialaman mo kami, Panginoon, sa aming mga plano sa buhay, O God. Lord, kung ano yung tinuturo mo sa aming Panginoon, na dapat hindi kami mag-alala sa aming buhay, that even the clothes that we are wearing, even the food that we have to eat, na hindi kami mag-alala dahil, Lord, hindi mo kami pababayaan. Let those words, Lord, inculcate in our heart para, Lord, every day, bago matapos ang aming mga araw, Panginoon, Ikaw ang maalala namin. Panginoon, salamat, hallelujah, sa iyong presensya, salamat sa iyong mga katuruan, at Panginoon, pagpalain mo kami, Lord, hallelujah, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord, we rest upon you, O God, whatever your plans upon us, upon our family, take over of our lives, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pakinggan natin si Pastor kung may additional siya. Thank you, Lord. Salamat sa mensahe, Pastora. Praise the Lord. Totoo po mga kapatid na inseparable talaga tayo. Hindi lang tayo, kundi ang lahat ng creation. Lahat ng sangnilikha ay hindi pwedeng mahiwalay sa Diyos. Lalo ng tao, sapagkat ang tao ang pinakamataas na uri na nilikha ng Panginoon. Tayo nga ang pinagkakaroon ng glory ng lahat ng creation. So, paano tayo mahiwalay sa Panginoon? Yung may sinabi ni Pastora na doon sa verse na kanyang ginamit, doon sa John chapter 14, chapter 15, I am the vine and you are the branches. At yung mga sanga daw na hindi mo mumunga, ay puputulin. Ito ay ginamit ng mga ibang relihiyon na wala nga tayong security daw. Kasi yung mga sanga na hindi na mumunga ay putulin. At ilagay sa apoy. Kasi ang kanang muna sa apoy, impyerno talaga, wala nang kaligtasan doon. Amen po ba? Kaya paano tayo magkaroon ng security? Yung ibang sinasabi na eternally secured tayo sa ating kaligtasan. Kung mayroong sinabi doon na ang mga sanga na hindi namumunga ay puputulin at ihahagis doon sa apoy. Pero mali ang pangkaunawa doon mga kapatid Mali ang pangkaunawa doon. Kasi ang inseparable na bagay sa atin ay yung totoo nating pagkakilanlan. Yung ating espiritu, ang hindi pwedeng mahiwalay. At yun tayo. Kaya sabi ng Panginoon, you are not in the flesh, but you are in the spirit. Sapagat yung true identity ng tao, we are created in the image and likeness of God, which is spirit. So
So yung Espiritu, yun yung inseparable talaga. Yun ang hindi mahiwalay. Ano yung sanga na hindi namumunga? Kasi ang bawat isa sa atin, yung sinabi ni Pastora, yung ating fleshly nature, yun ang naging dahilan eh. Yung sinful nature natin mga kapatid. Yun ang naging dahilan na nagkasala tayo. Sinabi ni Paul, ang nais kong gawin, hindi ko magagawa. Yung hindi ko nais na gawin, of course, kasalanan yun eh. Hindi nais ni Paul na gumawa ng kasalanan, pero yun tuloy na gawa niya. Amen? Sabi ni Pablo, nung makita ni Pablo, hindi ako ang gumagawa, kundi yung kasalanan. So, sino ang ina-acknowledge ni Paul na kanyang identity doon? Nung nakita ko na ang nais kong gawin, hindi ko magagawa, yun tuloy hindi ko nais gawin, yun tuloy magagawa ko, nakita niya, ang kasalanan daw na nanirahan sa kanya, yun ang gumagawa sa kasalanan na yun. Hindi ako ang gumagawa. Kasi yung acknowledgement ni Paul sa kanyang sarili, yung ako niya, yun yung spirit ng Diyos na binahagi sa kanya. Amen po mga kapatid. So yun yung bagay na yun na hindi mahiwalay sa Panginoon. At sinabi ni Pastora mga kapatid na ang kabutihan talaga magwawagi. Ang buhay talaga ng Diyos ang magwawagi. Sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Hindi pwede na magkamali ang Diyos. Hindi pwede siya na hindi matupad yung kanyang layunin, kanyang plano sa kanyang nilikha. So, lahat ng creation is inseparable from God, mga kapatid. Hindi talaga tayo pwede mahiwalay sa Diyos. Sapagkat walang creation na napalabas kay Kristo. No, lahat ng creation nasa loob, nasa kay Kristo eh. Kaya nga sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay nagkalakip-lakip, nagkahawak-hawak dahil si Kristo ang humawak sa lahat ng ito. Amen po ba? So how can we be separated from God? So salamat sa mensahe ng Panginoon mga kapatid. Ang sinabi doon na sanga na hindi namumunga, na puputulin, ay walang iba kundi yung kasalanan na sa atin. Yun yung talagang kasi destined talaga yun na susunugin. Destined talaga yun na susunugin mga kapatid. Ang susunog doon, siyempre ang apoy ng Panginoon ang susunog doon. At kung masunog yun, ang maiwan sa atin ay yung totoong tayo. Kaya nga, ang bawat isa ay tulad ng isang ginto. Ang ginto ay sinusunog. Habang sinusunog, mas lalong kumikinang. Pag sunugin na, wala akong ginto mga kapatid, pero narinig ko lang na ang ginto daw ay matigas kung mayroong mga impurities. Kasi ang totoong ginto daw ay napakalambot. Palambot. Ang nakapagpatigas sa ginto ay yung mga impurities doon sa ginto. Pag yun ay doon sa apoy, lahat ng impurities doon ay masusunog. Pero hindi nasusunog ang ginto. Amen? Ang ginto mas lalo tuloy kuminang yung tayo. Amen? Kaya hindi dapat ikatakot yung sunugan sa Panginoon. Yung ibang mga reliyon, sabihin, hindi kami magpapasulong sa Diyos. Kasi pagkakala nila na yung impyerno talaga sariling apoy doon. No, my friend. Amen? So tayong lahat ay hindi pwedeng ihiwalay sa Panginoon. Ngayon, ang aking parte talaga ngayon dito ay offering. Offering. Praise the Lord. Nag-send lang ko kay Kat pag-ubuto nito. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Although, ang ating itinuturo mga kapatid, hindi tayo nagpo-promote ng tithes sapagkat wala talaga yung tithes sa New Testament Christian. Wala talaga. Wala. Yung limitahan natin ng Diyos. But, hindi tayo nagpo-promote na hindi tayo magbigay. Magbigay ka. Hindi nagmamatter yung amount. Kung nagmatter dito, yung puso natin na nagbibigay. Amen? Kasi ang sabi ng Panginoon, siya ay natutuwa sa mga cheerful giver. Yung buong puso, yung maligaya na nagbibigay sa Panginoon. Mayroon akong verse dito mga kapatid, sa Acts chapter 20, verse 35. Meron sinabi dito mga kapatid Ang sabi dito sa verse 35, I have shown you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Amen? Yung word na blessed, na tinignan kanina doon sa dictionary mga kapatid, is makarios.
sa Greek. Na ibig sabihin, fortunate or happy. So kung nagbibigay ka, mapalad ka pala. Amen? Sapagkat yung mga tumatanggap, sabi niya, it is blessed to give than to receive. Sapagkat yung receiving, mga kapatid, it means to say na lacking ka sa mga bagay. Amen? Nagkulang ka. Wala ka. Kaya tayo tumatanggap. And that's a part of our broken nature. Sapagkat supposedly, tayo ay nagbibigay. If we are created in the image and likeness of God, kaya si Kristo, life-giving spirit, we are supposed to be givers. Amen? Yun ang dapat na tayo ay nagbibigay. Yun talaga. Pero kung minsan, kailangan mo rin tumanggap. Dahil kulang nga. Yung nga ang bunga ng yung ating broken nature. Na supposedly tayo giver, tayo tuloy ay binigyan. Kaya yung dalawa. Si Kristo is life-giving spirit. Si Adam, binigyan siya ng buhay. Nung sinabi ni Pastora kanina na nung pinurm sa Adam doon sa ground, siya ay naging kaluluwang may buhay. Binigyan siya ng buhay. Which is supposedly, siya ay nagbibigay buhay sapagkat created nga tayo sa Diyos. Sinabi ni Pastora kanina na yung lamp, yung masa, yung masa, isang malaking masa na tinapay mga kapatid, yun yung Diyos. At sabi niya, inisa-isa tayo, binigyan tayo ng buhay. Pero yung buhay na yun, walang kaibahan kung sa masa na yun. Yun, walang kaibahan. So kung ang Diyos ay nagbibigay buhay, supposedly tayo ang nagbibigay din. Pero nga, dahil tayo ay bumagsak doon sa Garden ng Eden, mga kapatid. Amen? Ito yung resulta sa fall ng tao. Ang tao ay bumagsak. Kaya, ngayon, hallelujah, ang sabi dito sa Biblia, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala ang tao, mas mapalad ang tao kung nagbibigay ka. Pero yung pagbibigay na hindi napipilitan, nagbibigay na hindi grudgingly, sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi natin basahin ito eh. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, praise the Lord. Every man, according sabi niya, but this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. And he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Ito yung, hindi itong amount. Yung sparingly, depende sa puso ito eh. Kasi ang Biblia, kailangan interpret natin spiritual. Amen? Kung ang puso mo'y buo ka rin, pagpalain ka talaga ng Panginoon. Pero nagbigay ka ng marami, pero puso mo hindi buo, walang kwenta yun. Sabi niya, every man as seed purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagbibigay na may kaligayahan sa kanyang puso. At sabi niya dito sa verse 8, and God is more than able to make all grace abound towards you. May sinabi sa Romans chapter 12, mga kapatid. Sabi niya, yung kasing ating pagsamba ngayon, ang batayan, kumbaga, ang gauge ng Panginoon, yung pagbuhay natin, yung pagbibigay sa atin sa ating buhay sa Diyos. Eh sabi niya, I beseech you therefore, brethren, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present. Yung word na present is you offer. Yun ang ating offering dapat. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer, you present yourself as a living sacrifice, which is your reasonable worship. Yan kasi yung service na yan. Sa Greek word talaga yan, worship. Yung reasonable service. Sa Greek talaga yan, sa original mga kapatid, reasonable worship. So, ang pagbibigay is part of our worship to God. At ang pagbibigay, kung tingnan yung verse na yan mga kapatid, it's not only a part, but our life. Amen? Kung ang Biblia nagsabi, ibigay natin ang buhay as a living sacrifice to God, of course, it includes our attitude of giving. Giving. Ito ating offering ngayon. It includes our attitude. Ano bang attitude natin sa pagbibigay? Hallelujah. So yun ang aking challenge
sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi magmamatter sa mga. Ang challenge ko sa bawat isa, magbigay tayo may kaligayahan sa Panginoon. Kahit ilan. At ang Diyos ay marunong magpala sa atin. Ating awitin muli yung yung goodness of God. Right? Goodness of God. Awitin natin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I am held in your hand. The moment that I wake up, telling you my hand, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of your ways, you have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I live in the goodness of God. And all my life you have been faithful, yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa biyaya, Panginoon. Ang pagbibigay ay isang biyaya, Panginoon. Nais namin ibigay ang aming buhay sa iyo. Ang aming mga buong buhay, Panginoon, ay aming maibigay sa iyo, Panginoon. Nakita mo ang aming mga desire. Nakita mo ang aming mga puso, Panginoon, sa hapon po ito. Hallelujah. Yun ang nais namin, Panginoon. Na aming buong buhay maibigay sa iyo, Panginoon. Ang aming mga puso maibigay sa iyo. Pagpalayan mo nga po ang iyong mga anak, Panginoon, sa hapon po ito. Pagpalayan mo kailang mga buhay, ang kailang mga tahanan, ang kailang mga mahal sa buhay, ang kailang mga trabaho, Panginoon, pagkakitaan. Pagpalayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat may kakayanan ka magpala sa aming mga buhay, O Diyos. Sapagkat makapangyarihan kang Diyos. Ngayong hapon, buong aming mga puso na nagbibigay sa iyo, Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayong hapon. In Jesus' name. Amen. Salamat nga po, Panginoon, sa umaghapon ito, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, nagbigay sa amin ng paalala, Panginoon, through your words, Lord God. Yes, Salamat po sa buhay ni Pastora, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng salita, Panginoon, na kami pala, Panginoon, ay sa power sa iyo, Panginoon. At kailangan namin, Panginoon, may lagay sa aming mga puso at isip, Panginoon, na mas bigyan namin ng kahalagahan, Panginoon, yung pagiging inseparable namin sa inyo, Panginoon. At magkaroon kami ng desire, Panginoon, na treasure, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na may kaugnayan sa iyo at sa aming buhay spiritual at sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga bagay, Panginoon, na nasisira, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, na patuloy mo po kami tinuturuan, Panginoon, sa bawat linggo, Panginoon, ng pakikinig namin ng iyong salita, O Diyos. Patuloy kami natututo, Panginoon, kung paano, Panginoon, kami mamuhay, Panginoon, ng naaayon sa inyong kalooban, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, mga bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Dalangin po namin sa aming pong pag-uwi, kung patuloy na muna sa amin. Sa isang linggo na dadaan sa aming mga buhay, Panginoon, kami po'y nananalangin ng pasensya. Kaya kami bibigyan mo, Panginoon, ng mga pagkakataon na mapapractice namin ang aming pasensya, Panginoon. At sa aming pong pag-spend na isang buong linggo, Panginoon, dalangin po namin, dalangin ikaw ang manaig sa aming mga buhay, Panginoon. At sa susunod na linggo, sa pagbalik namin, Panginoon, ay meron kami mga patotoo sa aming mga buhay na ginawa mo sa amin. At natutunan namin, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang muna sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, salamat nga po, O Diyos. Sa susunod na linggo, patuloy mo kami galing sa lugar na ito. Patuloy po ninyo kami bigyan ng desire sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, makinig ng iyong salita. At patuloy namin i-desire, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy pang natuto, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa hapon ito. Patuloy mo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, sa lahat ng ginagawa niyo at gagawin pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
shall run and not be weary. They shall walk and not faint. With wings as eagles soaring up above the wind. No fairy tribulation should stop us to proclaim that the Lord our God is our buckler and our strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. With wings as eagles soaring up above the wind. No fairy tribulation should stop us to proclaim that the Lord our God is our buckler and our strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They that wait upon